palagay ko po hindi po sinentralize eh. Kasi ang dami pong nawawalang pera sa Singapore. Alam niyo po ba mga kapatid na sa Singapore alone milyon-milyong pera ang nawawala. The Wow. expenditures of Robert Noboa is a crazy rich Asian. Imagine, Sister Belona, pinakaka-renovate na lang, kakapatapos mo lang ipa-renovate yung bahay na binili ninyo na hindi mo naman galing kung saan nanggaling yung pinambili. Kasi may nag-inform sa akin na yung pong bahay na nabili nila is worth 17 million pesos. Nakita mo yung mga signature, lahat, bags, damit, no? Ganon. Tapos dadaing sila sa, sa iglesia. Yung mga KNP, eto lalapit, mga manggagawa, kulang po, kailangan po ng ganito, kailangan po ng ganyan. Nagtataka ko, no? Bakit hindi sila makabili ng ticket na sarili nila, galing sa pera nila, kung gusto talaga nilang dalawin ang mga kapatid sa ibang bansa? Exactly. Actually, wag na nga nilang unahin yung North Ame or kung saan mang mayamang bansa, yung mga first world country. Wag nilang unahin. Puntahan nila yung mga kapatid sa iba. Di ba may mga kapatid tayo? Alam ko dati meron tayong kapatid sa mga mahihirap na bansa. Sa Papua New Guinea, to be particular, we have still brethren in Papua New Guinea. Oh, ba't hindi nila yun masarili? Ibenta lang niya yung bag niya, yung sinturon ni KDR, na Louis Vuitton. Maraming resources na pwede nilang gawin, pero hindi. Bakit pinanghihingi nila? Ano po ang latest? Ang latest po ngayon, yung pong sinabi ko sa Ikalawang Pedro 2:3. Sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi sa pamamagitan ng gawa-gawang salita. Yun po yung nangyayari ngayon sa MCGI na walang katapusang patarget. Tapos yung concert na monthly concert sa Araneta, tapos weekly concert sa KD-Rock, na wala namang kinalaman sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Oo. Na ang nagsasuffer, Sister Belona, yung mga kapatid nating mga mahihirap. Nako, sinabi mo, eto nga no? Sa amin dati, di ba meron tayong sinipan, ganun noon Exactly. nung araw na. Ngayon, ang nangyari, isa na lang. Nandiyan ka pa ba sa loob ng MCGI nung pinag-isa na lang? Naging MCGI Cares na Opo, lang lahat. nandun pa po ako. Dumidistino pa po ako nun. Grabe, no? So, totally, wala na talaga tayong alam kung saan napupunta. Kasi na-centralize na yung pera, Lahat, Other than pinag-isa na lahat ng mga tulungan, ang ako ang expectation ko, wala na tayong Pwede po ba kayong maputol po doon sige muna? po, sige. Meron po kayong sinabi kasi na sinentralize at wala na tayong alam kung saan napupunta. Oo. Is that right? Did I hear you right, Sister Belona? Alam niyo po, palagay ko po hindi po sinentralize eh. Kasi ang dami pong nawawalang pera sa Singapore. Alam niyo po ba mga kapatid na sa Singapore alone milyon-milyong pera ang nawawala. The expenditures of Robert Noboa is like a crazy rich Asian. Imagine, Sister Belona, pinakaka-renovate na lang, kakapatapos mo lang ipa-renovate yung bahay na binili ninyo na hindi mo naman galing kung saan nanggaling yung pinambili. Kasi may nag-inform sa akin na yung pong bahay na nabili nila is worth 17 million pesos. Tapos, pina-renovate nila. During my live last week, meron pong anonymous person na nag-comment na si Robert Noboa is bumili ng lapel na worth 15,000 Singapore dollar. So I computed 15,000 times 43 pesos is equivalent to 600,000 plus pesos. Lapel lang po yun Regardless kung ginamit mo yun sa gawain or not, hindi ka ba po pwedeng makabili ng lapel na worth 5,000 Singapore dollar? Baka gusto niya yung latest or So ibig sabihin po my point is
Yun po kasi yung tinututulan ng Panginoong Jesucristo eh. Yung pong Oo, lavishness oo. of life, yung karangyaan ng buhay. Correct. Mm-mm. Kaya nga yun po yung isa sa mga doktrina ng wag nang hindi nang mahalagang damit o hiyas o perlas na mahalaga. So pati po Oo. yung ating pong pananamit ayaw ng Diyos ng Panginoong Jesucristo na dapat maging simple yung pamumuhay natin. Ganito, eto, gusto yung tungkol doon sa sinasabi ko, no? So, ang nangyari kasi sa amin dito sa North pinag-isa na lahat ng tulungan. So, hindi na, tapos wala na ngang, kumbaga wala na tayong alam kung ano nangyayari. Ang expectation ko, pag pinag-isa na, lahat na ng pangangailangan doon kukuhanin. Kaya nga pinag-isa, yun yung purpose, di ba? Ang nangyayari, pinag-isa na, tas eto, pag may pangangailangan sa lokal, meron pa ring hihingin. So, isa sa naging tanong ko yon. Akala ko ba pinag-isa na lahat ng tulungan pero pag kailangan ng pambayad sa kuryente, pambayad sa upa, kanino pa rin hihingi? Sa mga kapatid, Oh, dapat saan yung sana, pinag-isa? dapat po sana, Sister Belona, hihingin na natin sa pamunuan kasi inano na po Correct. natin doon eh. Oh, Tama po, yun ang no? tama. Yun ang tama, Brad Badong. Pero bakit may hihingin pa rin sa mga kapatid? Tapos eto pa, ewan ko kung ano ha, na dito kasi sa Canada, nag-range ng 500, we're talking about per person ha, 500 Canadian dollars to 1,500, depende sa lokal, yung pagpunta ni Kuya, ni KDR, dito. Miss Yung Belona, pagpasyal niya. pwede ko po Oo. kayong mai-correct with your kind indulgence. Sure. Sige. For me, hindi ko na siya kayang matawag na kuya. Unang-una, hindi ko na we are not related by blood. And spiritually, we are not related because kalaban po siya ng Panginoong Jesucristong sinasampalatayanan ko. Ikaw po ba, matatawag niyo pa po ba siyang kuya? Are you related with him by any chance? Siguro parang nakasanayan na lang eh. Siguro ipagpatawad nyo na sa akin yun dahil medyo nasanay na. Pero I will try to call him KDR na lang. So si KDR, papunta siya dito. So ang per tao, 500 Canadian dollars to 1.5 ang pa-target. So isipin mo na yung value kung magkano, i-convert mo sa peso. Imagine kung mag-asawa kayo sa 500 na lang, 1,000 is big money per month. Dahil may mga expenses na magbabayad ka ng kuryente, magpapakain ka ng mga anak mo and others, no? So eto nga, so may mga nagtulungan na, tapos may bali-balitang hindi tutuloy. Ang tanong doon, ibabalik ba ang perang nakuha na? So Yun walang. po. Yun po ang buti na lang ni-raise up niyo po yung binrot up niyo po yung ganyang idea. Kasi po ganyan, meron din po nag-message sa akin na kapatid sa nasa Canada po siya at sabi niya nag-exit na rin siya. Bro, alam niyo po ba yung nangyari sa Hong Kong na sinasabi niyo na dapat sana nung 2024 ay bibisita si KDR sa Hong Kong, si DSR I mean sa Hong Kong, pero hindi natuloy dahil hindi nila na-hit yung target. Ganyan din po ang nangyari sa North America, sa Canada. Dapat po sana pupunta siya. Kung hindi po namin na-hit yung target, hindi po natuloy. Si Daniel Rason, sabi niyang ganyan. Ngayon, yung pong pera na nilikom na namin, ang tanong po, saan yung nasan yung pera? Alam Nasaan niyo yung po, pera? ang sagot ng mga kapatid, wala na. Ng mga manggagawa, wala na. Ganon. Tapos eto so sana may gano'n na silang pera nakuha, di ba? Wala muna sanang tulungan sa pagbabayad ng rent or pagbabayad ng kung anong utilities. Kasi may hawak ng pera, hindi, maniningil pa din. Opo. Paano Ikakat ko lang po pagmamahal kayo sa dyan. kapatid Magandang doon? punto po yan, Sister Belona. Sige. Kasi Sige. po, salamat. Kaya gusto ko pong ganito meron akong kausap kasi marami akong puntong po pwedeng buksan. Kagaya po nung kapatid sa Australia na nagsabi po sa akin, alam mo bro, sabing ganyan, di ba, ang magandang sistema, dapat kasi nakalagay po sa unang Korinto 14:40, dapat gawin ninyo ang lahat ng bagay na may karapatan at may kaayusan. Tama po ba, Sister Belona? Are you Tama. agree with that? Tama po. Opo. So ganito po, sabing ganyan, nagkaroon po kami ng collection, tapos di po ba dapat
kung ano po yung mga expenditures like local rent, dapat po yung matitira doon sa nalikom na pera ng lokal, yun na lang po dapat sana yung ibabato sa national. Opo. Ngayon po, nung pong sinuggest ko po yun, sinabi ko po yun, sabi nung isang kapatid sa Australia, minarkahan po nila akong masamang diwa. Kasi ang ganda nga po noon kasi biruin mo, nag-akyat ka na nga po ng pera. Tapos, magkakaroon pa ng utang itong mga kapatid dahil sa local rent. Na dobling pahirap sa mga kapatid na Yun biruin mo, nga. nagbigay na nga sila. Tapos, como diniretso na sa national, hindi ka na makakakuha ng pera for the local rent. Oo. Ito pang isa, no? Nakita mo yung yung sa mga bags ni Lengleng, mga Sino po signature si bag. Lengleng? Baka hindi alam ng mga kapatid kung sino si Lengleng. Si First Lady, ang asawa Imelda ni Marcos, ang alam ko lang po first lady si Imelda Marcos po eh. Ikaw talaga. Si Arlene. Si Arlene Rason. Sino pong Oo. si Arlene Rason? Let's be particular and let's be straight to the Oo. point, Sister Belona. Ayoko kasi ganong nasanay ako sa ganyan tawag sa kanila. Pero anyway siya, no? Nakita mo yung mga signature, lahat, bags, damit, no? Ganon. Tapos dadaing sila sa iglesia. Yung mga KNP, eto lalapit, mga manggagawa, kulang po, kailangan po ng ganito, kailangan po ng ganyan. Nagtataka ko, no? Bakit hindi sila makabili ng ticket na sarili nila, galing sa pera nila, kung gusto talaga nilang dalawin ang mga kapatid sa ibang bansa? Exactly. Actually, wag na nga nilang unahin yung North Ame or kung saan mang mayamang bansa, yung mga first world country. Wag nilang unahin. Puntahan nila yung mga kapatid sa iba. Di ba may mga kapatid tayo? Alam ko dati meron tayong kapatid sa mga mahihirap na bansa. Sa Papua New Hindi Guinea, ako to be particular, we have still brethren in Papua New Guinea. Oh, ba't hindi nila yun masarili? Ibenta lang niya yung bag niya, yung sinturon ni KDR na Louis Vuitton. Ang maraming resources na pwede nilang gawin, pero hindi. Bakit pinanghihingi nila? Exactly po. Tama po yan. Alam niyo po ba, sabi po ni San Pablo, hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak, yung mga magulang, kundi ang nararapat, ang magtipon yung mga magulang sa kanilang mga anak. Ito ang ikatlong pagkakataon na ako'y pumaparito at kailanman hindi ako magiging pasan ninyo. Sabi ng Wala pa sa Biblia. amin sila eh. Opo, Eto ang tunay na mangangaral na sa Diyos, hindi po yan pasanin ng mga kapatid o ng mga miyembro. Ito pong si Danya Rason, lahat na lang pinapapasan po sa mga kapatid. Babasahin ko lang po with your permission, Sister Belona. Sige po. Sabi po sa ikalawang Korinto 12:14 hanggang 15, narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Yung po palang mangangaral ng Diyos, gumugugol yun at nagpagugugol po yun. He spends. At eto pa ha, so ganun sanang pag gumugol sila para sa mga kapatid. Ewan ko kung familiar ka sa Middle East, kasi nanggaling din ako sa Middle East Brad Balong. Opo, I am aware what is happening in the Middle East, but I don't have a full knowledge what is really happening in the Middle East. So eto si Brad Resty, matindihan humingi eh. Yung iyak niyan, alam siguro nung mga nakikinig na taga Middle East kung paano lumapit si Brad Resty Reyes sa mga kapatid na para bang kasama mo siyang magtrabaho at utang mo yung sweldo mo sa kanya. Ganon yung datingan. Pero yung mga yan, pag pupunta, sagot mo na yung pamasahe, sagot mo pa yung pambayad ng hotel, sagot mo yung expenses nila kung ano man yung gagawin nila. Eto pa, may pabaon ka pa na pera sa kanila.
ipamimili mo pa at may pasalubong. Ganon din ba sa ano? Naranasan nyo ba yan? Ako po kasi nung ano, ito nga po yung mga tanong ng mga kapatid nung na destino po ako sa Macau. Kasi meron po kaming kinuwang lokal na meron pong room yung KNP doon. Ngayon, ang tanong ng mga kapatid, di po ba kaya po tayo kinuha natin itong lugar na to para maging lokal at para magkaroon ng room itong KNP na pupunta, kung sino man ang KNP na pupunta, eh hindi na tayo magbubuk ng hotel. Bakit every time na may pupuntang KNP, hindi man nagagamit yung kwarto na yan? Talaga? Nag-book pa rin tayo ng hotel. Ganun po. Ganun po, Sister Belona. Yung pong nangyayari. Nakakalungkot po eh. Nakakalungkot po yung, alam niyo po siguro hindi naman po lingid sa inyong kaalaman dahil nakasubaybay naman po kayo sa mga series ng mga video ko regarding po sa issue ng iglesia. Nung pong unang bahagi ng pagtatakel ko po dito sa issue ng iglesia, right after na pinablock po ako ni Danya Rason, meron po mga certain parts na yung mga earlier videos ko na ini-encourage ko yung mga kapatid na kailangan malaman ng kapatid na Daniel yung karapatan niyang malaman upang makapamahala siyang may ng tama sa kapatiran. Pero bigla niya pong sinabi na huwag niyong sasalangsangin yung desisyon ng aking mga KNP. Merong basbas ko yan. So, ibig sabihin, he has a full knowledge and accountability to all of what the KNPs are doing sa mga lokal. Tapos po, ito po, sabi niyo po, di ba, Sis Belona, yung bag pa lang ni Lengleng, yung sinturon pa lang ni Daniel Rason, malaking halaga na yon po pwedeng magamit, halimbawa, sa pagbili ng tickets, etc. Alam niyo po ba, yung property sa La Vista alone can answer yung majority ng problema ng iglesia when it comes to financial problem. Wow. Kasi po, eto. yung pong La Vista property alone, that is worth 1 billion more or less. Baka nga po, kasi nag-appreciate po yung value ng property. Oo. Ganyan sila kayaman na kung tutuusin sa lahat ng problema natin sa iglesia tapos na. Ito yung mga big bikes ni KDR. Ibenta niya lang yun or iba pang mga sasakyan nila or properties nga. Marami silang na pinakitang properties na nakikita ko kay Onat eh. Yung mga yon, kailangan ba yon sa araw-araw na pamumuhay? Actually po, Sister Belona, alam niyo po, yung mga property na kay Onat Florendo, wala pa po yan sa 10% ng totoong property. Talaga? Yes. Yes. Wala pa po yan sa 10%. Wow. So, sa rason lang yon? Yung sinasabi mo na wala pa yan? So, ganun, mas marami pa dyan? Opo, marami po. Marami, napakarami. And they are still acquiring more properties. Hindi po natatapos yung pag-acquire nila ng mga properties. Grabe, no? Ang lakas ng loob. Tapos hihingi pa sila sa mga kapatid. Pamasahe lang, hindi makabili. Magkano lang ang plane ticket? Exactly. Yan nga po yung yung battle cry ngayon ng buong iglesia. Bakit? Saan nyo dinadala? Meron pong nanonood sa atin ngayon si Wolfsis from Laguna. Kilala ko na po yung identity niya nung nag-video call kami kasi nakiusap ako sa kanya. Mas maganda po, meron po akong idea kung sino yung kausap ko. Alam niyo po ba, kapatid, to the surprise when we do video call, "Sister, kilala kita." Sabi kong ganyan sa kanya. "Bakit mo ako nakilala? Di ba ikaw yung sa Kapi?" Sabi kong ganyan. Yun lang po yung hint, sa Kapi siya. Tapos nakikita rin kita sa sa Brazil pagka nagpapasalamat sa Brazil.
Sabi niya, opo, ako po ngayon, sabi ganyan. Huwag mo munang i-disclose yung i-out yung identity ko, sabi niya ganyan, kasi may mga iniingatan pa ako, sabi niya ganyan. And alam niyo po ba, Sister Belona, yung pong turning point, bakit siya nag-exit? Bakit po? Sabi niya, nung time ni Brother Eli, kahit tumulong ka kahit lumaban kang ubusan, reasonable yung mga nakikita mo eh.